Happy Monday, guys! And thank God, it's Monday! Monday na naman. Ngayon ko kukunin yung stocks ko dapat. Pero di pa nag-reply yung supplier ko kasi may mga kailangan ako ipa-ship by before 20. Oo. Before 20. And yung iba, may dalawa ako international. Kaya, nahiya lang ako. Last week pa yon, pero sobrang thank you po sa tiwala nyo sa akin. And, yan, thank you so much sa tiwala nyo. And sa pag-order. And excited na ako ipa-ship. Tsaka, para rin, malaman ko kung ilan yung matitirang mga stock. So, yan. Ay, ba't parang, alam nyo ba, ito yung mahirap kapag may false lashes ka. May, eyelash extension. Tapos, nag-eyeliner ka. Kung makalat, hindi mo siya matanggal dito. Kaya, antayin mo pa siya bago siya mawala. Alam niyo yun. Talagang kumakalat din siya. Ayan, no. Ang hirap kasi tanggalin. Nakakainis. Pero okay lang. Nakakainis pero okay lang. Baliw lang, no. Yun. Si Hein sa umaga, ginagawa niya akong turtle. Dalawa yung comforter. Kasi hindi na kami nagpapatay ng aircon hanggang sa magising ako. Dati, pag babangon siya, pinapatay niya na kasi nga masama rin yung from aircons, maliligo agad. So, ginagawa niya ngayon, lumalabas na siya pagkagising niya, tapos doon siya nagpapainit lang konti bago siya maligo kasi masama rin yung tsaka malamig yung panahon before, pero ngayon talagang sabi ko, wag na lang niya patayin since mainit na rin. So, ginagawa niya, bago siya umalis, dalawa yung comforter ko. Ang tawag niya sa akin, turtle, kasi inaano niya, lahat ng kumot na sa akin, sinisiksik niya sa bawat gilid, tas ulo ko lang nakalabas. Mukha daw akong turtle. Baliw lang. Kaya tawa ko ng tawa nung magka-chat kami kanina. Yun nga, sabi niya, I love you, my turtle. Baliw. Anyway, this week na kami magpapadentist pa. Inantay lang namin yung reply ng assistant kasi nga yung dentist nga namin, nagpahinga siya ng ilang buwan. Tsaka nagpapagamot yata, nagpapagaling siya. Kaya, nakainis nga kasi tagal kong hindi nagpa-adjust, diba? So, rumurupok na. Tsaka, parang hindi maganda yung pang braces yung nabili naming toothbrush. Pero kapag marupok na yung rubber, kasi nga matagal ako hindi nagpa-adjust na. Kasi dapat last year pa to, diba? Nagkataon nga busy rin talaga. Kaya, hindi ka man nakapunta. Pero, ipupush ko na talaga matanggal na rin to. Kasi okay na rin naman yung ipin ko. Tsaka, okay na siya eh. Ayan. Okay na, kaya kailangan na rin talaga matanggal. Magre-retainer na ako. Di ko alam, baka manibago ako sa retainer ko. Tingnan natin. Alam ko, pag tanggal nito, mag-aantay ako ng 3 days for retainer. Yun ang alam ko. Siguro maninibago ako kumain or ano man. Kasi nasanay ka na may something na bakal na sa ano mo, diba? Di ko pa natatapon to. Yan, dahil kagabi, pag tanggal ko, nilagay ko na siya. Nag-mask kasi ako, diba? Yung face mask. Okay naman siya. And talagang normal lang talaga. Sabi ko, may hormonal imbalance ako kasi, dahil nga, biglaan ako nag-stop ng pills, diba? Dapat pala ginawa ko, every other day ako nagpipills para hindi mabigla yung katawan ko. Pero sabi ko, okay na rin yun. At least magti 3 months na ako sa folic acid ko. Dapat, maano ko yun, matapos ko yun, lahat na yun. And yun lang. Mamaya na nga lang, guys. Pag-aayos muna ako sa bahay. Kanina, hi sis Abby, Kuya Ian, and Chloe. Hi sa inyo. And hi sa inyong lahat. Baliw lang. Sabi naman yung bestie, parang baliw na naman ako kinakausap ko mag-isa yung sarili ko. Pero sige guys, maya na lang ako mag-chika-chikahan dahil marami akong gagawin dahil 10:30 na. So, babash. Babush. Ayan guys, inayos ko muna yung mga order. And then, wait lang ha. Ayan, ito, papadala ko to yan sa international ni US yan. The rest, ayusin ko pa yung iba. And since ngayon ko na kukunin yung stock na lang, dadiretso lang ako ng Robinsons para Tuesday to Wednesday wala na akong asikaso. Hindi yung pabalik-balik ako, sayang din sa gas, diba? So, gagawin ko ngayon, pagkuha ko ng supplies, punta na ako agad ng post office. Pero kakain muna ako ng oats. Kailangan ko ng energy. Meron pala kaming tatlong worth 300 na GC sa Highlands Coffee sa may daw to SM Center yata. Las Piñas. Ayun.
Grabe yung pawis ko. Kita nyo ba? Ayan, ito na yung mga stocks ko, guys. Ayan. Yan. Kaya lang yung mga sticker niya pang reseller eh. Kasi more on resellers kasi ngayon yung order. Kaya super daming pulugan to siya. Basta walang sticker ko. So, ito na ako sa may Casimiro. Traffic. Punta muna akong post office sa may Robinsons. Ayan, so dito na ako. Grabe, ang bigat ng bitbit ko. Pero okay lang. Balik business na kasi ulit ako. Kaya busy-busyhan na. Yun yung magkakasama. Kay Eric Valentino. And ito kay Fredlyn Kingson. Punta ko ngayon sa ngayon sa LBC. Hindi pa kami nakakapanood dito sa Rob. So yun, napadala ko na yung mga dapat kong padala sa post office. Canada pala yun, tsaka USA. Kala ko parehong USA. Buti lang sumagot agad si ate. Bali po naman ako ng video dito kasi may mag-withdraw lang ako. And then, bibili ako ng bubble wrap kasi kailangan ko. Marami kasing order si ate Michelle Flores. So, kailangan ko ng bubble wrap kasi ilang creams and ilang toners yung order niya. Ayan guys, uwi muna ako. Bumili na ako ng Jollibee kasi sobrang dami talaga, as in dami ko nga ayusin, tsaka may hahabulin pa akong order kasi kailangan ng kailangan sa 20 yung package niya kasi uwi yung mami niya. Kaya hindi ko alam kung paano ko ito bubuhatin paakyat. Baka dalawang balik na lang ako. Uwi na, bumili ako ng Jollibee, din ako kakain sa bahay. 1-piece chicken yung binili ko. Tapos, para magawa ko na kasi sobrang dami meron pa sa baba. Yun pa yung mga iba. Kaya, check ko. Tsaka para alam ko na rin kung ilan yung matitira na ng mga creams para sa mga order this week. Dito talaga, sobra. As in, kaya sino magsasabing madaling kumita ng pera, di ba? Kaya pag may mga bibilin ka or ano man, napaka worth it kasi talagang pinaghihirapan mo naman kasi talaga. Kaya, yun, kaya nga rin nag-work hard para rin ma-maintain yung lifestyle natin. So, go lang. Kaya to talaga. Relax lang ako. Mamaya naman mag-workout na ako after nito, tapos na-happy rin ako mag-me time. And dito ako dumaan kasi para walang traffic. Pauwi. Tignan nyo, super dami kong inaayos. Yung sticker na to, pang reseller to guys. Pero ang sticker ko talaga yung may name ko. Itong mga to, tsaka yan, papadala ko kay ate Michelle Flores. Yan, ito yung order niya. Ito, morning cream kay, wait lang. Suki ko rin to dito sa morning cream kay Aida Ang. So, ayan. Ayan, inuna ko muna yung mga Metro Manila na papadalan ko. Tapos bukas, kailangan kong bumalik sa Rob kasi mali yung napadala ko, nasobrahan. Buti nang na-check ko. Bali, bukas babalik ako doon. Buti nang si ate mabait kasi binibigyan ko rin naman kasi ng tip yun lagi pag nagpapadala ako sa international. Kaya, okay naman siya. Sabi ko, pasensya na, talagang sobrang lito lang ako today. Ayan, may spicy tofu na naman ako, guys. Hi ka muna, ate. Ikaw pala nag-hi. Hi! Huwag nyo nga inaaway si ate, ah. Hi, Joe. Hey, good. Hi, guys. Hindi na ako nag-workout today kasi sabi ko uwi na maaga si Heinz para may time din kami mamaya and pwede kayo matulog ng maaga. Bukas na lang kasi kahit hanggang 12 naman kami okay lang. Hey! I'm gonna work out real hard tomorrow. Sobrang miss na katawan ko magbuhat. Kapawis. And mag-ab-work. Galing ako na medyo parang... Ayan, syempre, Shenyambaw na naman ang gusto nitong asawa ko. Bibili ako mamaya ng chocolate dun with almonds. Aray ko. Kasawa na siya dito. Meron pa rin available. Sige, iced tea. Pero iserve na pag kasama na yung food para hindi matunang yelo.
Kakatuwa. Hindi mo na lang kami tinawag, ate. Thank you, ah. Ayan pa talaga ni ate. Kakatuwa. Yep. Thank you so much, girl. Welcome. Consider mo ako. Siyempre. May third ako. Ate. Ay, Green ka pa. siyempre, hindi mawawala ang DQ, dessert ni Heinzer. Bale, bukas back to work. Bukas back to work out. Hello. Nabura yung lipstick ko. Teka, na-atching ako. Ayun! Thank you so much sa pag-correct sa akin or pag-remind. Sugar rush yung ibig ko. Namungo yung ano ko na. Sugar rush. I mean, kahapon kasi busy ka, kaya hindi mo ako na-guide kahapon. Ano ba yun? Yung sinasabi ko, pag nakumakain ako na matamis na super hyper ako, yung pala sugar rush nga yung tawag. Sa dulo na ng dila ko, nakalimutan ko talaga na hindi ko mabanggit. Sugar rush pala. Ayun. Kaya katulad ngayon, kumain na naman ako ng chocolates, kaya sobrang hyper na naman ako. Kaya si Bestie, alam ni Bestie na wag akong papakainin ng matamis kapag kasama siya kasi marami akong posibleng sabihin or gawin. Ayun, kaya ayun, yun lang. Nakakainis lang kasi may mga issue. Friday na lang papakain na. Friday. Ha? Lunch. Friday lunch. Friday lunch na lang. Sige lang. Kahit kailan. Tawag ito, yun, kasi nai-issue si Ate Jonah na basta may mga issue lang. Di namin alam ko kayo nang gagaling yung mga ganong issue na parang tawag dito. Ano ko ba sasabihin? Hindi ko alam kasi pero feeling ko punot dulo nun dahil nga di ko alam kung naiinggit. Isa lang naman yan kapag may sinasabi behind your back na hindi naman alam yung story. Ibig sabihin, isa lang naman yan, naiinggit lang sa life ng iba. Pero wala naman tayo kasing dahilan para mainggit, guys. Kasi lahat naman tayo, kung nag-work hard naman tayo lagi, diba? Walang kailangan, kasi may kanya-kanya tayo. Sabi ko nga, like ko sinasabi na meron tayo kanya-kanyang sariling mundo. Tayo rin gumagawa ng buhay natin. Kaya wala tayong, may mag-effort tayo or hindi, wala tayong karapatan mainggit kasi choice natin yon. Choice natin magtrabaho, alam nyo yan, magtrabaho, may choice din tayo humilata lang. So, choice mo pa rin talaga yon. Kaya, nakakatawa lang talaga may mga tao ngayon. Pero sinabi ko kay Ate Jonah na hindi namin siya pababayaan and talagang andito lang kami para sa kanya. Tapos, wala. Sabi ko nga kung may mga taong nawawala sa buhay natin, may kapalit yan na better na para sa atin talaga. Kasi minsan may dumadaanan din talagang tao para matuto lang tayo sa buhay natin. Tsaka, wala naman talagang perfect na buhay. Pero nasa sa'yo naman yun kung paano mo i-handle, di ba? Kung paano ka mag-respond ba sa mga may gumagawang hindi maganda or nega na tao sa buhay mo. Nasa'yo naman yun. Kontrolado mo rin, kontrolado mo rin yung mga bagay-bagay. So, nasa sa atin lang yun. Kung magpapaka-stress tayo, lugi ka. Sa akin, wala na. Sa akin kasi ngayon, since, okay na nga yung, medyo nag-improve naman yung posisyon ni Heinz, marami rin ako natupupulot sa kanyang aral. Like, pag may mga, paano mag-react sa sitwasyon ng ganito, sinishare niya sa akin, kaya na-adapt ko rin. So, parang nagtatrabaho na rin ako. Ina-adapt ko naman yun yung mga ganun-ganun na paano ka mag-handle ng tao, paano ka mag-react kapag may ganitong sitwasyon, paano ka magsasalita na mga choice of words mo, yung mga ganun ba, na may mga, minsan kasi may mga choice of words, may mga words na minsan hindi talaga natutugma or hindi maganda pakinggan, pero nasa sayon ko paano mo i-deliver and choice of words mo nga kasi minsan sa'yo parang wala lang pero sa iba parang it means a lot, diba? Para sa kanila or minsan nakakasakit ka na pala, hindi mo alam, parang ganun. So, basta lang, be yourself lang and kung alam mo naman nagtotoo ka sa sarili mo, wala ka dapat ipag-worry, diba? Parang ang layo ko na, pero yun lang, yun yung masasabi ko. Kaya nga sabi ko kay Ate Jonah, huwag siya mag-worry kasi andito naman kami para sa kanya. And kung ano man yung mga binibigay namin sa kanya, hindi kami nag-expect ng kapalit and talagang gusto rin talaga namin tumulong kahit papano, kahit maliit na bagay yun, di ba? Nag-agree asawa ko, tama?
Yes, and kapag tumutulong ka, hindi ka kailangan mag-expect ng kapalit. Kung yung tinulungan mo, gawan ka ng hindi maganda, okay lang. At least nagawa mo yung part mo kasi sa'yo naman ang blessings. And ang importante, alam ni God yung nasa puso mo. Yun lang naman ang pinaka-importante doon. It's not the help, the amount, or the gift, but it's the heart of the giver. Yes, yun. Simple, but sobrang daming alam niyo man ang hirap ng asawa ko. Yes, oo na, ang ganda na ng abs mo. Si Hein, sabi ko sa kanya, mag-asawa na tayo. Lagi ka pa rin nagpapakyut sa akin. Yan naman yan. Hindi mo na kailangan magpakyut. Ito kayo mga. Sabi ko sa kanya, hindi ka mo na kailangan magpakyut sa akin kasi sobrang mag-asawa na tayong choice. Ano pa? Sorry. Diba? Pero sabi niya, kailangan daw wag tayo maging kampante. I mean, hindi man maging kampante, dapat pa rin maging magpakit pa rin daw sa asawa. Anong sabi mo sa akin before? Sinabi ko sa'yo yun? Dapat continuous pa rin yun? Dahil? Pampagana lang. Alam mo, wala ka nang masabi, nakakahiya ka. Ano yun? Nakakahiya ka sa... Napaka-serious ko dito, tapos ganyan ka. Ano? Pampagana, di ba? Ewan ko. Basta guys, yun na yun. Basta sana may sense naman yung pinagsasabi ko. Kasi nainis lang ako. Kasi love trip lang talaga kami nila. Plus may mga ganyang issue. Pero isa lang naman talaga yan. Mapipigilan yung mga ganyan. Hindi talaga ito mapipigilan. Yes. Wow, tapon ang basurang. Basura na naman siya. Sige guys, yung Jollibee kasi nakinain ko, hindi ko na naano kanina. Ayun, alam na. Tsaka gusto mo naman yan, kunwari ka pa. Alam mo yun, minsan ganyan-ganyan lang siya, kunwari naiinis sa basura. Pero yan talaga yung hobby niya. Para lang hindi siya maanohan, maturo na, ikaw Rai ka, tapon, nag-aaksaya ka ng plastic. Imagine niyo guys, 20 pieces na plastic, ilang days lang yun. Ganun siya magtapon sa isang araw. Lalo na pag off niyan. Wala nang masabi. Sa ultimong cable ng power bank ko, tinatapon. Hindi mo nang tinanong na, Jel, baka kailangan mo to? Baka saksakan to ng mo? Wala, pag nakita ko makalat, tapon. Tingnan nyo sa kanya ng galit. Tsura! Joke lang. Grabe lang. So, yun lang guys. Yun lang masashare ko sa araw na to. Pasensya na kayo na umaga, wala akong masyadong masabi kasi yung sarap ng tulog ko talaga, sobra. Tapos ang lamig-lamig pa, sarap matulog. So, yun lang guys. Lika na, mapay ka na pala. Paalam na tayo. Hindi pala ako sadyang oil lang yung face. Bye guys, and good night to y'all, and thank you so much for watching our vlogs. Yes. And our vlog for today, and let's see what tomorrow has in store for us, okay? Let's be thankful and let's always look forward. Sabi ko nga sa team kanina, I shared with them this code. Let's start getting comfortable being uncomfortable. Naks! Kasi sabi ko kasi rin sa kanya na kailangan may mga ganyan ka inspirational quotes kasi sabi ko kahit hindi lahat ma-absorb ng mga team mo, pero at least alam ko may isa dyan na malaking bagay yun sa kanya and diba? Malaking bagay rin kasi sa mga good vibes din. Tsaka kami mahilig kami magbasa ng mga ganyan, ng mga inspirational quotes, mga positive vibes kasi malaking tulong talaga yan. Si Heinz wala na ito masabi, nakakainis, kaya naiinis na lang. Sabi ko yun lagi niyang sabihin sa morning pa lang, diba? Yun, pag meron siyang meeting or ginagather niya yung mga team niya kasi di natin masabi yung pinagdadaanan ng bawat isang tao doon or team niya. So, isa or dalawa, okay na yan. At least may ma-inspire ka lang sa isang araw. Okay na yan. So, daldal ko na. Good night, guys! Babush! Thank you so much for watching. And maraming salamat sa mga lagi nagko-comment, nagla-like. And baka may mag-shoutout ako. May time pa ba? Bahala na. So, good night! And thank you so much. And I love you all. God bless, guys. Maraming salamat sa inyo.